Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Itong low pressure area na ating minomonitor ay nasa layong 850 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito po yung ika-siyam na LPA ngayong buwan ng Agosto. Ito po yung pinapakita ng 0, 8, and I. Yung 8 po ay nagre-represent sa August at yung I naman po ay yung anong number? So, ika-siyam na po ito. At naka-medium chance pa rin po itong low pressure area na ito. Ibig pong sabihin, sa susunod na 24 oras, hindi pa natin nakikita na ito ay magiging isang ganap na bagyo. Pero, beyond that period, ay mas tataas na yung tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. So, within the next 24 hours, posible po, malaking posibilidad na maging from medium, ay tataas na po natin ito sa high. And kapag naka-high na po ito, sa susunod na 24 oras noon, ay magiging bagyo na po itong low pressure area na minomonitor natin, na tatawagin po nating Pilandok. Bukod po dito sa LPA na to, na kung saan ay hindi pa ganun kalaki yung impluensya dahil hindi pa po nito, hindi pa pronounced yung paghila niya sa habagat. Ang main na nakakaapekto pa rin po sa atin ay itong hanging habagat na nagdadala ng kaulapan dito sa Ilocos Region, ganun din sa Cordillera Administrative Region, Central Luzon, ganun din po dito sa Metro Manila, kaya maulap pa rin po at nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga pag-ulan, Cavite, Batangas, ganun din sa Occidental Mindoro, Palawan at Western section ng Visayas. Ibig po sabihin nito ay yung mga kaulapan na yan ay magko-contribute pa rin po sa tsansa ng mga pag-ulan. Also, meron po tayong nakataas na weather advisory. Ibig pong sabihin nito, sa susunod na 24 oras ay posible yung pag-ulan na umaabot ng 50 to 100 millimeters. Ang ibig pong sabihin nito ay posible yung mga localized na mga pagbaha. At ganoon din naman yung mga pagguhon ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar, dito sa mga probinsya ng La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, at ganoon din dito sa Occidental Mindoro. Po nang binanggit natin kahapon, mas lalakas po at mas madadagdagan yung mga pag-ulan na makakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Mainly, yung kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. At dito po, posible na yung 100 to 200 millimeters dito po sa probinsya ng Benguet, ganoon din sa Zambales at Occidental Mindoro. 100 to 200 ang ibig po sabihin nito ay kalat-kalat na mga pagbaha yung posible sa isang probinsya. At mas mataas na rin po yung posibilidad ng mga landslide sa probinsya na ito sa ganitong amount ng mga pag-ulan. Kung mapapansin din po natin, dito sa Benguet ay naka-orange pero sa La Union ay naka-yellow lang. Isa po sa nagko-contribute dito ay yung tinatawag natin na orographic lifting. Ito po yung kapag nasa bulubunduking lugar tayo, yung Benguet po ay bulubunduking lugar, yung halimbawa po ito yung bundok, yung hangin po na galing sa habagat ay mag-iipon-ipon po sa isang side ng bundok. Ngayon, dito po magkakaroon ng mas maraming kaulapan at dito mas magiging madami yung mga pag-ulan as compared dun sa kabilang side. At yun po yung nangyayari dito sa probinsya ng Benguet. Yung mga naka-yellow naman po, tulad ng binanggit natin, 50 to 100 millimeters, posible pa rin yung mga localized floodings. At kasama po dito yung Metro Manila. Para naman po sa Saturday afternoon hanggang sa Sunday afternoon sa linggo, ay magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan na umaabot ng 100 to 200 dito sa La Union, Benguet, Zambales, Bataan at ganoon din dito sa Occidental Mindoro. And yung Metro Manila po ay mananatiling 50 to 100. Posible pa rin po yung mga localized floodings. Yung mga pag-ulan na ito ay posible rin na mag-cause ng mga panandaliang pagkaantala sa mga daan. Yung mga madaling bahain, konting ulan, binabaha na, ay posibleng maging hindi passable for a short or for a certain period of time. Kaya maging aware po tayo sa mga ilalabas pa ng pag-asa, lalo na sa mga heavy rainfall warnings natin. So ano po ba yung reason? Bakit yung northern part ng ating bansa ay nakakaranas ng mga pag-ulan and then sa kabilang banda naman po sa Mindanao ay nakakaranas naman po ng mainit na temperatura. And given na El Nino po, ano po ba yung bakit El Nino and then ganito yung nangyayari sa atin? May malaking difference po itong El Nino at saka ganun din naman po yung habagat. Unahin po natin yung cycle nila. Yung habagat po ay associated sa rainy season. Taon-taon po natin ito na nararanasan. Pero yung El Nino naman, ang main po nito ay yung pag-init ng Central and Eastern Pacific na in general, ang magiging epekto po talaga sa atin ay less rains at mas mainit na temperatura. Pero, itong El Nino po, yung cycle po niya ay hindi taon-taon. Yung general cycle niya, halimbawa El Nino, neutral, La Nina, neutral, bago bumalik ng El Nino, usually tumatagal po yan ng 2 hanggang 7 taon. Kaya naman, may mga taon na kahit, halimbawa, ngayong taon ay El Nino, pero hindi po ibig sabihin nun ay mawawala na yung rainy season natin. So ngayon po, may rainy season natin, habagat season, may mga pag-ulan pa rin, at the same time,
El Nino pa rin. So, posible po ito na mangyari. So, yung El Nino po ay partly ay may role po, kaya mainit yung nararanasan ng mga kababayan natin sa Mindanao, pero hindi po ibig sabihin na El Nino ay mapipigilan na niya yung rainy season. So, yung habagat po kasi natin ngayon, yung moisture na dala ng habagat ay nakafocus po sa Luzon, kaya naman yung moisture o yung mga pag-ulan ay nakafocus din dito sa western section ng Luzon. At yung habagat po, yung rainy season ay usually June to September, taon-taon sa ating bansa. And then on the other hand, yung El Nino naman ay tumatagal. Halimbawa, El Nino period, tumatagal po yan ng 9 to 12 months or more. And nabanggit naman na po natin yung characteristics. No? Yung habagat ay nagdadala ng heavy rainfall o mga pag-ulan sa western section ng ating bansa. And then yung El Nino naman ay below normal na mga pag-ulan. Again, hindi po ibig sabihin na El Nino ay hindi na tayo makakaranas ng rainy season o mga pag-ulan. At bukas po ay magpapatuloy pa rin itong ganitong atmospheric condition. Pero bahagya po na mas tataas na yung tsansa ng mga pag-ulan at mas madadagdagan din po yung mga kaulapan. At dito po sa ating naka-forecast, itong icon na ito ay nagre-represent po ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan throughout the day. May mga breaks lang po, pero generally ay tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan, lalo na dito sa probinsya ng Benguet, La Union, Zambales, Pangasinan, Bataan at ganoon din po dito sa Occidental Mindoro. Dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, except dito sa may Bicol region, ay mananatiling maulap at nandyan pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito sa Metro Manila, ang agwat ng temperatura ay 26 to 29. Dito naman po sa Tugigaraw ay 25 to 33 at sa Legazpi ay 26 to 32. Dito po sa Palawan, which is also part ng Luzon at ganoon din sa Visayas at Mindanao, ay generally yung western section po, Palawan at yung western section ng Visayas ay magiging maulap pa rin kasama yung Negros Island region. Pero sa natitirang bahagi ng Visayas at yung buong Mindanao ay mas mababa na po yung tsansa ng mga pag-ulan. At dito po sa Iloilo, ang agwat ng temperatura ay 24 to 31. Sa Tacloban naman ay 26 to 33. Dito naman sa Davao ay 26 to 33 din. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero posible pa rin po na umabot ng 3.4 meters yung taas ng alon na ating mai-encounter kapag tayo ay pumalahot o nangisda sa Luzon at ganoon din dito sa western section ng ating bansa. At lalo na kung maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin, mag-ingat po tayo dahil kahit yung simpleng thunderstorm lang ay posibleng makaantala sa ating paglalayag kung, again, maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin.